Magandang tanghali sa lahat. Palakpakan natin muli ating mahal na Panginoon. Buksan po natin ang Matthew 16:18. Ito po minamahal ang sagot sa mga narinig natin mga patotoo na ang bawat isa ay nagtatagumpay laban sa gawa ng kaaway. Amen. Ating pong basahin, Kelly. Sa aklat ng Mateo, sa 16, talata po ay 18. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Ito po yung pinaka-importante. And the gates of hell shall not prevail against it. Dahil marami po kayo minamahal na sasabi, kami ang iglesia na tunay. Iglesia ng buhay na Diyos na tunay. Kami ang iglesia ni Kristo tunay. Pero sabi ng Biblia, ang tunay na iglesia ng mahal na Panginoon, si Satanas hindi magtatagumpay laban sa iglesia ito. Amen. That was sabi, praise the Lord. Ibig sabihin, walang kapangyarihan si Satanas na alipinin niya ang tunay ng mga anak ng Diyos. Amen. So ano ba yung iglesia? Yun po yung importante natin malaman. Ano ba yung iglesia? Marami po tayong nakikita, mga building, nakatatak yung iglesia. Iglesia ng Diyos, iglesia ni Kristo, iglesia ng Diyos na buhay. So ano ba talagang iglesia? Ayon po sa Biblia. The Greek word ecclesia, sa English po minamalay church, refers to a meeting of a people called out and summoned together. Ang iglesia, from the Greek word ecclesia, sa English church, refers to a meeting of a people. Wala pong pinag-usapan dito patukahoy siminto na church. Amen. Amen. Hindi po ito building. Hindi po ito bahay. Hindi po ito templo. Ito po yung mga taong nagtitipon sa isang purpose. To worship the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng sabi, praise the Lord. Katunayan sa kapanahonan ng ating mahal na Panginoon sa Kristo, nung siya nagkatawang tao, at nung siya rin namatay, nabuhay ng mamuli, at umakit sa langit, at pinapatuloy ng mga apostoles ang kanyang ministeryo, wala pong ni isang kapilya na itinayo. Lahat ng sabi, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Bagamat wala pong isang kapilya na itinayo sa panahon na yun, mayroon na pong iglesia. Amen? So, ang ibig sabihin ng iglesia, mga tao. Mga tao na tinawag ng Diyos, galing sa iba't ibang lahi, galing sa iba't ibang tribo, iba't ibang ideolohiya, sa isang purpose. Kilalanan si Kristo ang Panginoon, tagapagligtas, at ang mga tao ito ay nagpupuri sa Kanya araw at gabi. Amen. So mayroong kung namimigay kami sa Jones, tinanggap yung ating leaflets, mayroon daw humabol, tagapin ninyo yung aming magazine. So, mayroong magazine, pasugo, binigay sa akin. Binuksan ko. Maganda yung mga litrato.
Pero kakaiba sa ating magazine, yung Divine Grace. Kakaiba yung kanilang magazine. Ang kanila pong pinapakita doon, yung inauguration ng mga kapilya. Kapilya sa Italy, kapilya sa Amerika, yun yung kanilang pinapakita, yung magagandang building. So kakaiba ang kanilang iglesia. Ang kanilang iglesia building. Pero sa Jesus Miracle, pagbuksan mo yung ating Divine Grace Magazine, ang nagka-focus doon, dati mga may cancer, pinagaling. Dati mga babaero, mga drug addict, pinagaling. At makikita mo yung mga taong nagtitipon at pupuri sa mga Panginoon na dati walang kwenta sa lipunan. So, nandito ngayon ang imahe o picture ng dalawang iglesia. Iglesia na building na napakaganda ang mga pintura, napakatayog ang mga haligi, o iglesia ng mga tao na dati wasak ang buhay, binuo at talagang pinaganda ng Diyos. Kung Biblia ating pagbasihan, ang iglesia pala yung mga tao, so tayo ang tunay na iglesia. Palampakan natin ang mga lahat sa ating preso. Kung building ang iglesia may mahal, wala nang makatalo pa sa Vatican. Yung sinasabi nilang St. Peter Cathedral sa Vatican City. Dahil ayon po si San Madre na nakapunta doon, ang doorknob ng kanilang pintuan ay hindi po gold-plated, pure gold. Ang kanilang mga altar ay hindi po gold-plated, pure gold. Nandoon yung mamahaling mga kahoy, mamahaling mga bato. Kaya hindi na kailangan ng ilaw, talagang kumikinang yung mga diamante. Imagine pa naman since 380 hanggang sa ating panahon, existing sila. So lahat ng mga emperor, mga hari na dumadaan sa iba't ibang bansa, hawak nila yun. So nandoon naipon lahat na kayamanan ng buong mundo. Pero hindi kasi yan ang iglesia. Ayon po sa ating nabasa sa Biblia, ito po yung mga tao na kumikinang ang buhay nila ngayon sa harapan ng ating mabait na Diyos. Amen? Lahat mo sa ating praise the Lord. So, pag kami pinamibigay ng leaflets, walang ibang reaksyon ng tao, dalawa lang, smile o nakasimangot. Nakasimangot dahil hindi pa nila naunawaan. Naka-smile dahil naunawaan nila. Amen? Amen? So hindi ibig sabihin na yung mga nakasimangot din na mahal ay hindi maligtas. At hindi din ibig sabihin yung mga naka-smile ay maligtas naman. Dahil sabi ng Biblia, ang halin ng Diyos ay katulad ng dalawang alipin. Bago siya umalis, sinabi niya sa dalawang alipin, gawin mo ito. Sabi ng isang alipin, opo, Senyor, gawin ko yan. Naka-smile siya. Sabi ng mga isa, ako. Kasi mako siya ako. Pag-alis ng amo na yun, yung nakasimangot, yung tumanggi, minamahal, nakapag-isip. At nagsisi, ginawa ko niya yung utos na ganyan. Samantala yung tumatang mo na kay Ismael, talagang, yes sir, opo, yes, gawin ko yan. Hindi naman niya ginagawa. Ang tanong, pagbalik ng kanyang amo, sino po ang bibigyan niya ng reward? Yung nagka-Ismael? Opo, 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 kung wala namang ginagawa. O yun, tumanggi, pero nagsisi, ginawa niya yung utos ng kanyang amo. Self-explanatory na. Siyempre, yung nagsisi at gumawa. Amen. Palapakan natin yung mga Panginoon. Kahit ibalik natin sa ating buhay, sino tayo noon?
Nung tayo po inimbitahan, tumamong ba tayo agad? Hindi. Ayaw po sa ating narinig pa ito. Nagkipaglibati pa nga tayo. Nagalit pa nga tayo. Puro na rin naman yan. Paring-puro lang yan. Pero nakapag-isip tayo, hindi wala na mawala sa akin. Kundi ayon sa sinabi nila, ang gagaling ako. Tumalima tayo sa imbitasyon. O anong resulta? Pinagaling tayo ng ating babae. Lahat ng sabi, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mga. So, makikita natin na ang ating kaligtasan, ito po'y biyaya ng Diyos. Amen. Grasya. Hindi po natin sariling desisyon. Kung minsan na, nagugulat tayo, bakit kayo tayo nandito? Kung isipin mo, bakit ako nandito? Ang Diyos ang nagdala sa iyo dito. Tapos sabi ko sa Lord, nung ako'y tinawag ng malapit bilang manggagawa, ayaw ko. Graduating ka na sa kurso, agribusiness, gobyerno ng gasto. Ang ambisyon ko, makatapos sa pag-aral, marami akong pinapangakuhan. Unang-una, pinapangakuhan ko ang mama ko, dahil patay na yung papa ko. Pinapangakuhan ko yung mga kapatid ko, yung younger sa akin. Ako magpaaral sa inyo. Itagaan nyo sa batoyan. Pero, nung tinawag ko naman na Panginoon, ayaw ko. Ayaw. Ayaw ko. Pero tanong bakit ako nandito? Diyos ang tumawag. At napatunayan ko minamahal na ito nga ang tunay na iglesia na malabag. Dahil, sabi ng ating pong binasa kanina minamahal, even the gates of hell and the gates of hell shall not prevail against it. Ang iglesia na tunay na ating pong napag-aralan itong tao pala, hindi magtatagumpay si Satanas laban sa kanya. As simple as cigarette. Sigarilyo lang hindi makakapasok sa ating katawan dahil may kapangyarihan ng Diyos na sa atin na kumukontra sa puwersa ng kadiliman. Palakpakan natin natin mga Panginoon. Kaya kung sabi ko yung Lord, hindi pag-ano sa mga nagsasabing iglesia sila, ganoon pa rin ang buhay nila. Walang pagbabago. So, saan doon ang sinabi na hindi magpatagumpay si Satanas? Inapagtagumpayan sila. Nagpatagumpayan sila si Satanas. Walang patutukan kanilang buhay. Yung nga, nagalit sila. May mga armas sila. Bakit? Patunay lang po yan na ikaw ay may daladalang armas. Ang Diyos mo'y inutil. Hindi makapagligtas sa'yo. Patunay na ikaw ay nagpa-practice ng karate para inipins ang sarili mo. Patunay po yan na ang Diyos mo ay patay. Hindi makapagligtas sa'yo. Pero napatunayan natin, nung pinasok po natin ang Pinukpo Kalinga, mga tao doon may dalang itak, babae at lalaki, nakakatakot, sabi nila. Lalo na, Upper Kalinga po yung inakit namin. Sabi nila, mababait na yung lower, upper, matatapang daw. E pareho naman mabait. Sister lang yung ating talagang lumulusok. Nandoon na lahat ng mga brothers, again, mga sister, wala. Nilakad yung mga malalayo, pinasok yung mga villages na sabi nila, mga ano tawag nun? Headhunters. Pero ano sabi ng mga tao doon? Since pagkatapos yun sa junction, tinuro yung kanilang basketball court, diyan na naman kayo magpusada. Gusto namin magpusada kayo. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. Wala na isa na nagsasalita lamang sa ating mga namimigay ng influence.
Kahit yung pagwiwiso lang ng kanina, anong tawag mo? Pagwiwiso? Sa Tagalog? Yung, wala eh. Wala. Dahil sabi nga ni Brother Boy Talahin, dahil sa mga damit ng mga sister, kahit mga multo takot. Kung ano mang mga maligno, mga engkanto takot, dahil sila ay kagalang-galang at banal sa harapan ng mahal na Panginoon. Dito lang po makikita yan. Lahat magsabi, praise the Lord. Sabi nila, sabi ni Brad, nagpapadali kami sa loob ng kapilya nyo. Paglabas, tanggal palda, suot, pantalon, innes. Amen? Dahil hindi malabanan. Hindi malabanan, walang kapangyarihan dito sa atin, minamahal. Kung tinuruan tayo ng takot sa mahal ng Panginoon, kung ano po yung ating takot sa Diyos sa loob ng ating pupay sambahan, ganun din pakuin natin, minamahal. Dala-dala natin ang takot sa ating mahal ng Panginoon. Dahil ang takot sa Diyos, yan po yung karunungan. Sabi ng Job 28:28, ang pagkatakot sa Diyos ay karunungan. Amen. At ang paghiwalay sa masamang gawa ay pagkaunawa. Sino po yung nagkaroon ng karunungan pagkaunawa? Yung po yung matatalinong tao. Pag wala kang takot sa Diyos at hindi ka humiwalay sa masamang gawa, ikaw ay bubo, mangmang. Mayroon pa isang termino, muron. Narinig ko yun eh, muron. Mangmang, bubo. Kahit hindi mo bububad. Valedictorian Elementary High School hanggang kalis, sumukulaw dia pa. Pero kung wala kang takot sa Diyos at hindi ka humiwalay sa masamang gawa, muron, mangmang, bubo ka. Ayon sa Biblia. Amen. 4:28, sino po yung marunong at nakaunawa? Sa Latanghon, sa 28, talata po ay 28. At sa tao ay sinabi niya, narito, ang pagkatakot sa Diyos ay siyang karunungan, at ang paghiwalay sa kasamaan ay pagkaunawa. Amen. Lahat magsabi, praise the Lord. Isang malakas at matulog na palakpak para sa Panginoon. Pag hindi ka mapalakpak, hindi ka nakaunawa. Ay, ganun pala. Sino na tao gusto tawagin bubo? Lalo na kung Diyos nang natawag sa iyo. Hindi nakakahiya naman. Kahit tao lang mo tawag sa bubo, hindi ka kahit bubo, ayaw mo patawag ng bubo. Kahit yung tatay na walang pinag-aralan, tapos mayroon siyang anak na pang-Victoria, sabi ko, nagmana ka para sa akin anak. Diba? Akinin mo pa na ako. Oh, ano tayo? Brother, bakit ito ano pa? Pang-Victoria. Nagmana sa akin yan. Kahit wala siyang pinag-aralan. Ang kinipino, pero walang tao papayag na tawagin siya tumamang. Amen. Pero ayon po naman sa Salmo 53:1, mangmang ang isang tao pag wala po siyang takot sa Diyos at hindi niya kinikilala ang may Diyos. Balik Chris, Salmo 53:1, atin po masahin. Ito po sa awit, Kapitulo 53, versikulo 1, ganito po masusunod. Ang mangmang ay nagsabi sa puso niya, walang Diyos. Nangapahamak sila at nagsigawa ng kasuglam-suglam na kasamaan. Walang gumawa ng mabuti. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Lahat magsabi, praise the Lord. Yan po yung masakit na katotohanan. Amen? Pero mayroon sinabi ng Bible, open review is better than secret love. Open review is better than secret love. Anong ibig sabihin nun? Halimbawa, pupunta ka sa isang espesyal na okasyon. Hindi mo na malaya yung napakaganda mong barong ay naisabi mo pala sa point ng kaldero. Siyempre, karoon ng dumi. Sa likod, hindi mo nakita.
Nakita ng kaibigan mo yun. Pero ayaw niyang ma-offend ka. Na, barong mo nagkaroon ng dumi. Kayo. Nagkamasakta siya sa akin. Ma-offend. Pinabayaan ka ngayon. At pumasok ka doon sa espesyal na okasyon na yun. At pinagtatawanan ka ng mga tao. Sino ngayon ang dapat sisihin? Hindi ko kaibigan mo. Na nakita siya, nagtapansin niya yung dumi mo, pero yung dumi na dumikit sa damit mo, pero hindi niya ginawa dahil takot o masaktan ka. Pero napahiya ka naman. Samantala, kung concern siya ngayon, bakit masaktan ka, bakit mapahiya ka? Oh, ang ganda-ganda ng barong mo. Pero, ang dumi-dumi. Ibig sabihin yun, diba? Amen. Amen. Pero, ibig sabihin niya, pero hindi ka mapahiya sa karamihan. Sabihin mo sa kaibigan mo, masakit yung review ko, pero salamat ha. Magpalit ako ng damit. Kulinisin ko yung barong ko. Ganun din. Kung minsan natatabahan tayo minman sa salita ng mahal na pero masakit yan. Ang katotohanan ay masakit. Pero ang ating buhay ay nabago. Ang ating buhay ay nabago ay pinaganda sa salita ng ating mahal na Panginoon. Ako yung tinamaan. Sino kaya ang nagsumpong kay Brother Danny? Wala akong nagsumpong sa akin. Wala akong makakatago sa harapan ng ating lugar. Amen. Gusto lang na malapin orang may correct tayo dahil mayroon po siya magandang plano sa buhay. Ang plano natin at ang plano ng Diyos, mas maganda ang plano ng hanapin mo. Ang ating mga plano kung minsan palpak. Sabi nga natin malapit nun, your thoughts are not my thoughts and your ways are not my ways. Blessed is the man that trusted in the Lord, but cursed is the man that trusted in man. O, siya po'y natitiwala sa sarili niya o sa ibang tao. Amen? Pero kung sa malapit nun magtiwala, sabi ng Biblia, blessed. Pagpapalain ka ng ating mabawat sa Diyos. Lahat ng sabi, praise the Lord. The church is an army involved in spiritual conflict. Ang iglesia ay isang hukbo. Kung building, paano maging army? Lahat ng sabi, praise the Lord. Napakalinaw. The church is an army involved in spiritual conflict, fighting by the sword and power of the Spirit in a spiritual struggle against Satan and sin. The Spirit with which the church is filled is like a warrior wielding the living word of God, delivering people from the dominion of Satan and conquering every power of darkness. Yung po yung ginagawa natin. Tayo po, minamahal, ay mga sundalo ng ating Panginoon. Lahat magsabi, praise the Lord. Yes, nung lumusong po tayo, namimigay ng mga limpit sa liblib na lugar ng Diyos. Sabi ng mga tao doon, dahil nagabihan, sabi ng mga tao doon, tinuro po yung mga sister na mahabang po. Mga Amazon na yun, sigurado. Dahil ang mga Amazon na daw, galing bundok, mahaba din po. Pero may dalang Armalite sa sako. Sigurado mga Amazona yan. Sabi na kapatulan, Amazona ng Diyos. Palagpagan natin din sa Amazona ng Diyos. Handang pamatay alang-alang sa kaligtasan ng maraming kaluluwa. Amen. Pagdating namin kahapon, nandoon nagkayak na yung mga sisters, finest, adult choir, mga mayayaman ng iba. Sabi ko, sigurado ba kayo sumako? Brad, nakabihis na kami. Hindi ko rin ang tanong ko. Sigurado ba kayo sasama? Oo, nakabihis na kami.
O, bihis na kayo. Pero handa ba kayo mamatay? Grabe ka naman. Kung girl kahit ito, kung mayroong biglang dadaan doon, bigla kang tagain. Di ba kung mayroong nagdadaot dyan, bumalik na po kayo, ayaw mo mapahama. Hindi, sama ko ba? Handa na kayo mamatay? Opo. Okay. Sama. First timer. Sino brother na first timer? Sabi ni Brother John. Si Brother Rasay, Terry Rasay, kuya. Okay. Pagdating kami sa kampo ng Paipo Second Brigade, Brother Terry, baba ka. Brad, baba. Bakit Brad? Mamigay ka doon sa sundalo. Sundalo ngayon ha? Sundalo na mamigay. Baba. Pasulong, atras. Hindi na alam kung saan mapunta. Brother Terry, saan ka na? May biglang umakyat doon sa maraming sundalo, tinawag siya siya. Ren, kung saan po? Tim, inuha yung place. Okay. Sumakay sa sakyan namin. Namunta sa Kadete. Sundalo yan. Namunta siya. Sa sunod na kampo, wala na si Kadete. Sino na yung paglilong ko? Si Brother Joel. Brother Joel, akit! Sabi niya, yan, si Peter Smith. May tao kayo. Mayor yan, akitin mo. Akitin doon, dala-dala yung limpets. May limpets ako ko, hindi. Ito yung dala mo yung hinanda ko. Dahil yung hinanda ko, 3 limpets yan. May Gonzaga, may Pinugpo, may Diyos. Para pag bibigyan mo doon, alam niya, may Gonzaga, may Pinugpo. Bakit yan? Iniwanan namin. Iniwanan natin si Joel. Punta tayo sa Malayo. Iniwanan namin mag-isa. Tapos, nag-u-turn kami. Pagbalik, nandun na si Brother Joel. Pagsakay. Brother Joel, kumusta? Okay kuya. Binigyan mo. Pinasok mo. Binigyan ko. Ano resulta? Pagkatapos ko, sumalulo sila sa lahat sa akin. Sabi ko, sikap na pala. Lahat ng sundalo sa loob ng detachment. Thank you, sir. Sabi niya, bakit sila sumalulo? Dahil tayo ay hukbong ng Diyos. Amen. Lahat pang sabi, praise the Lord. Sabi nito, the church is an army involved in spiritual conflict, fighting with the sword and power of the Spirit. Ephesians chapter 6 verse 17. 6:17 ng Efeso. Sa aklat ng Efeso 6 tumatapos ay 17. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Palakpakan natin mahal na Panginoon. Sa Acts 26:18, Brother Liz, mga Gawa 26:18. Ito sa Gawa 26, versikulo 18. Upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y magbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos, upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinapaging banal sa pamagitan ng pananampalataya sa akin. Palakpakan natin yung achievement mo. Madilat yung mata nila sa katotohanan. Maagaw natin sila sa kamay ng Diablo. Yan po yung achievement. Na pag yan po inagawa mo, ang maramdaman mo galak na galak. Amen. Kung isipin lang natin bakit mayroong mga kapatiran na talagang sacrificial yung kanilang pagtulong sa gawain? Mga pinansyal na pangangailangan nandiyan sila. Inaako nila yung bayad ng leprets. O anong mga pangangailangan ng krusada nandiyan.
Dahil naramdaman nila yung return. Kumbaga kung sa negosyo pa, return of investment, ROI. Ano po yung return ng ini-invest mo na pananampalataya, pagtulong sa pinansyal at material, kagalakan na nagmumula sa mahal na Panginoon. Hindi ko mabayaran ng pera. Amen? Bakit po nasabi hindi mabayaran ng pera? Mayroon po mga tao napakaraming pera, pero pwede mo sabitan ng hanger yung kanilang muso dahil nakasimangot sila dahil maraming pera. Walang kagalakan dahil mayroon silang cancer, mayroon silang diabetes, mayroon silang mga anak addict, mayroon silang mga anak poser, mayroon silang mga anak paraboy-laboy, ang asawa nila nangaliwala, di ba? Ano power na kapangyarihan ng pera? Wala. Pero kung kapangyarihan ng Diyos yung nasa iyo, taas mo kahit kanino. Kahit kubo lang bahay mo, iyan nandiyan naman, mga Kristiyanong totoo. Amen? Mansion ng bahay mo, para namang pusa at aso. Ano ba yung pusa at aso? Hindi na kasundo, ba? Pag nalapit ng aso at gusto sanang makipagsundo sa pusa, sabi ng pusa, pag makipaglaro naman yung pusa sa aso, bigla nang gano'n yung pusa sa aso, eh mayroon siyang mga kuko, nasaktan yung aso. Hindi ka na sila magkasundo. Napaganda natin ba na Pinoon, minamahal. Hindi ka na sila magkasundo. Pero sabi ng Biblia, walang imposible sa Diyos. Palapagan natin yung mga Panginoon. Walang imposible sa mga Panginoon. Magugulat ka na lang, yung ugaling pusa at ugaling aso, ngayon pag matulog, malambing na. Nagtabi na sila dalawa. Kaya kurot-kurutin ng pusa yung aso. Dila-dilaan naman ng pusa yung aso yung pusa. Kaya bigyan na sila. So, sabi ng Bible, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Wala na yung pagkakasigiro mo, pagkachismoker mo, pagkaadik mo, pagkamabayan mo, wala na lahat yan. And all things are become new. That was what I praise the Lord. Huwag lang po natin i-misinterpret yan, minamahal. Sabi ng kapatiran sa Gagambiyuro, kuya, sabi mo, all things are become new. Bakit hanggang ngayon ang sapatos ko hindi pa rin magbabago? Material lang po yan. Amen? Naranasan ko yan eh. Ilang taon ako sa Leyte. Pagdating ni Kuya Alvin, sabi ng mga kasama ko worker, kuya, ang ganda na sapatos mo ah. Sabi ng gabi, gusto mo? Opo kuya, tanggalin mo. Ako naman, kasi narinig ko, manghingi sa Diyos, huwag sa tao. Malapin mo, lipuin mo si Calvin. Wala pa. Kaya kung mas madali yan tayo, nanghingi. Sabi ng mga kasama ko, ganda ng t-shirt mo kuya. Gusto mo? Opo, laban mo. Pero ako ayaw ko eh. Kasi mayroon akong narinig at nangaral, nabasa ko sa Biblia, huwag kang manghingi sa tao, sa Diyos na manghingi. So palagi ko manghingi sa Diyos malapit. Maganda yung damit ni Kuya Edwin. Maganda yung hindi po binigyan. Bago yung isip ko, sabi ko, gayahin na kayo mga kasama. Pero sa ibang paraan, sabi ko, kuya, sapatos ko, bakit? Ano? Tanggal na o. Tanggal? O, tumatawa na pala sa sapatos mo. O, bakit? Eh, kayo gusto na kayo araw-araw eh. Hindi na mabasa. Nagugulan ko sa'yo, pati sapatos, tumatawa. Tanggal mo lang. Pasalamat ka sa Diyos. Imagine, pati sapatos, tumatawa sa ginagawa ko. Hindi na kayo tindi.
Para yung isang tao pumunta sa kapitbahay, may okasyon, pagkatapos kumain na busog, alis na po ako. Oh, salamat. Ngayon, balik, alis na po ako. No. Hindi pa rin umalis, bumalik ulit. Alis na po ako. Oh, kanina ka po. Hindi ba yung brain house ko ba? Amen? Maraming naiwan sa bahay. Sobra-sobra na masusobra-sobra. Kung minsan ganun tayo, di ba? Nagpaparamdam. Ha? Pero mas maganda sa mga Pinoy. Para wala kabiguan na maramdaman. Lahat pang sabi, praise the Lord, wala Pinoy, wala kami sasakyan. Sounding kami sa Gonzaga, walang sasakyan. Sounding kami sa Diyos, walang sasakyan. Biglang may pumarada. Right? Natulog yung sounding. Opo. Sira na yung pista nyo. Oo, sira po. Ito na lang. Mercedes-Benz ko. Gamitin mo. Airport pa. Pinagdala naman ng airport, Mercedes-Benz. Pagkatapos, pagbalik, yung problema naman, papunta na kami ng Gonzaga. Hindi naman pwede lang. O yung Mercedes-Benz mo, isipis mo naman sa Gonzaga. Hindi. Nag-isip na naman. Kung dinaanan naman kami, from November Israel, Provincia, Jose, dumaan naman sa pastoral. Dito lang, ito lang gamitin nyo. Sakay mo kami ito. Provided lahat. Pasan na pumunta kami ng Tabuk, wala na naman sasakyan. Mayroong jeep, ginamit. Kumilos ang kalaban, hindi kaya ng jeep. Pagdating sa Tabuk, mayroong help. Diba? Lahat ay provided. Lahat ang sabi ko sa Lord. So ngayon, maraming nagayuno. Maraming nagayuno. Ano natin may dala yan? Sa Diyos. Baka matisod pa yan. Ayun, nag-provide ng mga Panginoon. Malaking help. Hakutin yung ating drum set. Yung iba pang gamit. At mamayang alas 5, lahat na brothers, youth, finest, prayer warriors, adults, sumakay na kayo doon. Pag maghanap pa kayo ng aircon, pumunta kayo sa Corica, mamasaya na kayo. Palapakan natin naman ng Pino. Yung mga sisters naman bukas ng umaga, meron tayong vista dyan, provide naman ng grade. So, mag-provide po mga Pino ng iba pong sakyan, mga sisters. Mauna yung brothers. Help kayo. Huwag kayong magreklamo. Sundalo kayo ni Cristo. Yung ibang sundalo nga, naglalakad eh. Nagpapaapa. Wala naman silang langit. Tayo meron. Palapakan natin ang balang Pino. So sa lahat ng mga pamuhan, now is the reformation, now is the accepted time. Pumunta po kayo dito sa harapan before it's too late. Marami